and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. TOB, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo Oy, magandang morning mga kadobol. It's January 27, 2024. Nako, ilang tulog na lang. February na kagad. Kaya ang bilis ng panahon. Oo nga Pero masarap ang panahon ngayon, malamig. Lamig nga no? Parang, kasi, pero nung December kasi, Kuya Rued, di ba hindi malamig eh. Ngayon lang pumalo no? Sabi, El Nino, mainit daw tong 2024. Pero, di ba, napakalamig eh. Di ba? Actually, kung kailan palapit ang Chinese New Year, doon talaga Ganun ba yun? malamig, oo. Kailan ba ang Chinese New Year, Kuya Rued? February 10. Okay. Kaya nga 'di ba February 9 is a special holiday. Oo, special non-working holiday. Friday yun, Friday. Friday, No? oo. Para sa celebration ng mga kapatid nating Chinoy. So maraming naman dyan. Kung hey Pachoy, painti ko Kuya Ruel. Papadala tayo ng isang truck. Isang truck ka na naman. Baka nabudol mo na naman kami yan Kuya Ruel. May isang truck Sige, hindi na lang kasi ano mo baka maging ano pa yan ako pa yung cause ng pagiging diabetic mo. Ganun ba? Mataas ba sa sugar ang mga kasi nung gumagawa ako niyan kalahating malagkit, kalahating pag 1 kilong malagkit, gigilingin mo yan kasamang 1 kilo na asukal. So, pwede palang gumawa na, imbes na bumili. Pagkamahal kapirasong ano lang, 100 na? Siyempre, mahal ng asukal ngayon Oo, di ba? Okay. So, batiin na natin kung hey Pachoy. Meron pa isa pang tawag ko yung di ba? Pag nag-Happy New Year. Ano ba may isa pa? Kung hey Pachay ba yan? Ano ba yung Kong Hei Pak Choi is Cantonese yun. Cantonese? Pagka sa Mandarin, Kong Si Fa Chai. Kong Si Pachay. Yan. Kapag naman sa Hokkien, Kyong Hi Wat Chai. Kong hey Wachay. In short lang naman, isa lang ibig sabihin daw nun Magbigay kay angpao. Tsaka tikoy. Tengin tikoy. Kasi ang tikoy parang, kung sa Pilipino, kaya rin ba biko, parang malagkit, yung banding ng pamilya. Ganon din ba sa mga kapatid nating Chinoy, Chinese na yung tikoy, kaya binibigay? Parang ano yun Hindi ka dapat bumili, kundi dapat bigyan ka Ganun ba? Hindi dapat magbigay sila sa atin. So, gano'n yun, yung pagkaka-banding-banding na pagkakaisa na dikit-dikit ng pamilya. Oo. Nga pala, batiin ko pala yung aking classmate. Galing Panama, si Jane Ngo. Jane Ngo. Jane Ngo. Okay. Galing pa sa Panama yun Pumunta lang dito sa Pilipinas para bisitahin kaming mga classmate niya na naiwan dito sa Pilipinas. Panama yan, ano na ba siya? Citizen, gano'n? Hindi naman, hindi pa. Hindi pa. Okay. Oy, sa oras na 10:02,
kung mga bumiyabiyahe dyan na may aksidente nireport na ating kaibigan si Jojo Sick kagabi yata yun. O kaninang umaga lang yata. madaling Diyan sa may araw. Hidpuyat. Hindi, meron dito sa Hidpuyat na bago lang na aksidente nagbomotor. Buti na naka-helmet. Motoman kaya Kaya pag nagbomotor ho kayo, gumamit na kayo ng Motoman. Quality at para sa safety mo to yan. Quality naman ho ang ang mga texture nung yung ginamit ng paggawa ng helmet yan. Even na Mga kahit dito sa materials, Manila yan, oo. mga materials yan. Kasi pumasa yan pasado sa PS Mark. Ayan. Philippine Standard. Yeah. Quality po talaga ang Motoman na helmet. So, kung yan ang gagamitin nyo, safe na safe kayo. Mabuti, safe. Nabangga raw doon sa may kanto ng Hidpuyat at Burgos. Binangga ng kapwa motor Oo, at na hit and run. So, kung sino man makakita dyan, kanilang lang daw na umaga yan na nangyari na dyan sa may kanto ng Burgos at Bendia, Hidpuyat. Okay. Sa mga nagbumotor, siyempre, nagmumotor din ba? Ang mga e-bike ba, Kuyang Ruel, rin? Nag-helmet din ba? Hindi, may nakita tayo, hindi nag-helmet. Mamaya, paposin nga natin yun. Kaya ngayon ang tanong natin, may panawagan ng LTO. LTO yan hindi... LTFRB, tama. Ang Land Transportation Franchising Regulatory Board na i-rehistro na ang mga lahat na electronic bikes o e-bikes sa bansa. Kayo ba, pabor ba kayo? Dapat ba talagang rehistro na yan? I-comment, magbigay ka ng comment, reaksyon, opinion, at anuman sa ating... Like and share. Yan. At mahalaga ang share, Kuya Ruel, sa ating, sa ating programa ngayong araw, lalo na sa aming fanpage, sa RR, sa Radyo Bandido fanpage, at pananalo kayo ng GCash o load. Yan ho ang aming tanong ng bayan, pabor ba kayong iparehistro ng lahat ng e-bike sa ating bansa, sa buong bansa? Yan ang tanong ng bayan. Siyempre, ang poll question natin atid sa inyo ng Boto Tires, di ba? Yan. At ang boto for trucks, win the for cars. Yan. Na merong planta at warehouse sa Kuya Ruel, San Simon, Pampanga. Oo. Ayan. To pursue tire excellence. Yan. Okay. Sa oras na 10:04, baka may mga lakad kayo at magandang sikat ng araw ngayon ng umaga. Ingat-ingat sa mga biyahe. Dahil, yun nga, sabi, yung e-bike, 556 cases ang insidente. Kasi, tsaka na natin discuss yan. Diba, 556, basta lahat ng dumaraan sa kalsada, dapat may kaukulang racer o permit, di ba? Oo. Dahil Kasi delikado yan ang pagkakaintindi ko, basta motorized regardless kung they use gasoline. Kaso hindi diesel nga to or diesel electric to Oh, diba? Kaso may makina pa rin Diba? Yung ang pagkakaalam ko, basta pag any na... Tsaka dalawang gulong, okay, tatlong gulong, anything. At saka, kung makadisgrasya sila, Hmm. sino habulin mo? Tama. Di ba? Kaya dapat hindi lang registro, talagang i-regulate din. Regular rate sa dami na ngayon. Tapos yung mga nagda-drive niyan, walang seminar. Di ba pagka sa mga driver, kailangan mo mag-seminar. Nakita natin di ba? Nasa South Super Highway, e-bike. South Super Highway, e-bike ha? E-bike ha? Oo. Only in the Philippines. Tama, kaya ingat-ingat. Anyway, happy birthday nga muna siyempre sa aking anak, 10 years old na pala, si Angeline Altea Sunga. Happy birthday anak at more power at keep up the good work dahil napakatalino. Top 1 sa lagi sa klase. Yan happy birthday, Angeline Altea Sunga. Okay, Kuya Ray, basahin na natin itong mga piling-piling balita ngayong araw na to. Pastor Apollo Kibuloy, nagsalita na. Dumantad na sa pamamagitan ng audio recording. Hindi video recording, audio recording si Pastor Kibuloy. Hinamon nito si Senadora Risa Hontiveros, chairman ng Senate Committee on Women and Children, na magtungo na lamang sa korte at kasuhan siya. Ayon pa sa leader ng Kingdom of Jesus, name above all, na hindi siya mabibigyan ng patas na treatment sa pagdinig raw sa Senado. Sinasabing nagtatago na si Pastor Kibuloy sa takot na sapiti ng kapalarang gaya ni Senyor Aguila dyan sa Surigao, na dinakip at pinakalong ni Senador Hontiveros matapos ang isang Senate investigation noong nakaraang taon. Hindi nagpakita si Pastor
Dapat sabihin ni pastor, stop, 'di ba? Samantalang Senador Ronaldo Bato de la Rosa naging kampante na matapos sa muling tiyakin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi niya kinikinala ang Intel Criminal Court o ICC at hindi makipagtulungan dito. Nauna rito takot na takot si Senador de la Rosa na madakip ng ICC. Makaraang sabihin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakapasok na ang mga ICC investigators sa bansa at nakahanda na ring magpalabas ng arrest warrant laban sa mga respondents. Tiniwas ito sa pahayag noon ni Senador Bato na wala siyang kinakatakutan kahit pa kasuhan siya noon ng ICC. So, dapat kay Senator Ronaldo de la Rosa, hindi na tawagin Bato. Bulak na lang. Matatakotin eh. Akala ko sa kantang Bato sa Buhangin, di ba? May kanta yun. Hindi na nga siya Bato natatakot eh. Samantala pinag-aaralan ng Land Transportation Office o LTO at ang LTFRB ang pag-i-issue ng mandatory registration sa lahat ng uri ng electronic bikes o e-bikes sa bansa. Pinagbasayan ng LTO ang ulat ng MDA na may 556 aksidente sa lansangan ang niuulat na kinasasangkutan ng mga e-bikes sa National Capital Region. Ayon kay LTO Assistant Secretary Virgilio Mendoza, sa kasulukuyan, hindi kinakailangan ng mga e-bikes na mag-register o kumuha ng lisensya na tumatakbo sa 25 kilometers per hour. Anya, pero ito pinag-aaralan nila kung kailangang i-rehistro at kumuha ng lisensya ang gumagamit ng e-bike sa bansa. Kahit pa mabagal ang takbo nito sa kalsada. O kahit na, kasi, di ba? Dati, bisikleta, may rehistro, Kuya Romel, di ba? Oo, dati may bisikleta ako. Maliit lang yung plate number niya. Maliit lang. Binabayaran mo sa City Hall yun eh. Okay. Isang taon. Magkano? Parang 5 to 6 pesos ata. Pero mahal na yun, nung araw na yun. Oo, malaki na yun. na yun. So, at least may rehistro, kumbaga, may listahan ka doon sa City Hall, kumbaga. Oo. Okay. Ito, inakusahan ni Senador Amy Marcos ang mga nasa likod na isinusulong na People's Initiative na ginagamit ang pera ng taong bayan. Ayon kay Senadora Amy, isang panunuhol ang ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DSWD, DOH at DOLE para sa isang signature drive. Bagamat hindi direktang tinukoy ang mga kongresista, inihag ng senadora na 20 million ang inilaan budget sa isang kongresista para isulong ang charter change. Sinabi pa ng senadora na hindi naman siya tutol na baguhin ang ilang economic provisions ng konstitusyon. Tutol naman siya sa paraang ginagawa ngayon na anya Peking People's Initiative. People's Initiative, PI, mapapa-PI raw talaga dahil sa People's Initiative Pero pinulong na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Senado tsaka ang mga senador tsaka mga kongresista. Hiwalay yun O, ano kaya na pag-usapan na Huwag na tayo pula sa puti. Magtulong-tulong na. Ganun ba yun? Tagal na ng panawagan yan. Mag-isang taon na, Kuya Romel. Hanggang ngayon, Oy, good morning muna kay John Paul Pajardo, Portugal. Kay Melinda Abolencia. Good morning po. Kay Jason Abolencia. Yan. At saka kay JC Son Fernandez. Good morning. Maraming salamat sa panonood. Paki-share nyo po sa amin itong episode na to. Samantalang nakapuntos muli ang Transport Group sa pamamagitan ng kautusan ni Pangulong BBM na paluwagin pa hanggang April 30 ang planong PUB Modernization Program ng LTFRB na sana ay nakatakdang mag-lapse ngayong February 1. Ikinatuwa ng grupong Piston at Manibela ang ginawang hakbang ng Pangulo na naanilay isang malaking tagumpay sa kanilang hanay ng jeepney drivers at operators sa buong bansa. Base sa datos ng LTFRB, 145,721 jeepney at UB Express units o 76% ang pumasok pa lang sa kooperatiba o nag-consolidated. Samantalang 1,767 na ruta pa rin ang nanatiling unconsolidated sa buong bansa. Pinakamataas ang bilang niyan ay nasa Region 5 o Bicol Region. So, tagumpay rito. Ilang beses na extend. May something problema rito, nakikita. Magkakaroon nga ng transport crisis. Pero mawala yung mga jeepney sa lansangan na dati mo nakikita. Diba? Di ba, sinasabi nga natin, wag naman nila tanggalin. Tingnan natin yung maayos o hindi, di ba? Kasi,
kung maayos tatanggalin mo, sayang din naman, di ba? Hindi kaya ng operator tsaka driver na yung 1 million, 1.7 million. 1.7 million. No? Although kooperatiba siya, pero mabigat pa rin. Hulug-hulugan ng driver yan. At kaugnay nito, sinabi naman ni Rider Party List Representative Bonifacio Bosita na abot sa 221 billion hanggang 360 billion peso ang kakailangan gastos para mapalitan ang may 250,000 traditional jeepneys sa buong bansa. Ayon kay Congressman Bosita, ang datos ay mula mismo sa LTFRB dahil 10% lamang ang subsidy ng gobyerno o kabuang 70 billion lamang na dahilan upang hindi kayanin ng mga jeepney operators at drivers sa buong bansa. Ang bawat unit ng modern jeepney ay umaabot sa 980,000 hanggang 1.7 million. Naniniwala pa si Bosita na ang mga commuters ang magpapasan rin dito dahil tiyak na itataas ang pamasahe kapag giniit ang PUV modernization program ng gobyerno. Birmo, laki, billion no? Billion ng gagastusin din. Ang kailangan na pera pala rito. Good morning kay Batang Junior Flores. Palagi raw siyang nanonood. Bata, Batang Junior Flores. Hindi ito tumatanda. Very good. God bless din Batang Junior. Tsaka yung unang-una natin si John Paul Pajardo, Portugal. Good morning. Admin Board. Ito, good news to sa mga guro. Admin Board sa mga guro, inalista ng DepEd. Nais umano ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Mukhang ito lang ang maayos na polisiya niya. Yan, mag-focus na lamang sa pagtuturo ang mga guro. Tama naman. At ibigay na lamang sa iba ang mga administrative work. Ginatuwa nga ito ng mga ilang grupo ng teachers ang announcement ng DepEd. Samantalang inulunsad naman ng DepEd ang School Mental Health Program at ang School Feeding Program ngayong taong 2024. Ayon kay DepEd Assistant Secretary for Operation Dexter Galban, umakyat ang budget ng SMHP mula sa 97.25 million nung nakaraang taon, umakyat ito ngayon sa 210 million. Samantalang mula kinder hanggang grade 6 ang mabibigyan ng nutrisyon sa pagkain. Aba, good news yan. Diba yung naabutan mo yun, siyempre, Kuya Ruel. Marcos senior era ka, di ba? Yung mga Nutriban, tsaka mga feeding program. Ako naabutan. Naalala ko nga yung milk na ginagamit. Ano ba yung Klim? Klim, di ba? Baliktad. Tsaka yung Nutriban, pagkalaki-laki ng 6-6. Ngayon, bumili ka ng 4 na tinapay piso. ngayon. Puro hangin lang. Hangin na. Pag yun, maliit na. So, pero at least, di ba, yan yung good deed ni BP Sara. Oo nga maganda lalo na tong sa mental health program yan na mag-assign ng mga psychologists kasi paglabas kasi ng mga bata, iba yung yung na-stress. Iba na yung environment Pagpasok, kung dala-dala pa rin nila, maapektuhan nga yung pag-aaral nila. So tamang magkaroon ng ganitong klaseng programa dahil hindi lang di ba? Okay, baka pwede nilang hindi na sa labas. Seminar lahat ng mga teacher about psychiatrist, di ba? Hindi. Although may assign daw na psychiatrist about eskwelahan. At saka, ito kasi nga, di ba, ang dami na ngayon na itong laki epekto, itong mga social media na to, di ba? Na para sa ating mga kabataan. So marami pag hindi mo ma-take yun, may mga basher, di ba? Na may mabasa ka, kaya wala tayong Facebook. Yeah. Parang di lang masira araw. Paano kung pagbating mo, pakita mo, may nag-comment ng ganito o may nagsabing ganito. Diba? Masisira ka agad araw mo Sira na yung buong araw mo. Kunwari, gumawa tayo ng poll question in good faith, di ba? Para sa mga opinion ng ating listeners. Tapos tayo ibabas. Hindi naman sa ating galing yung comments, di ba? Tayo is open tayo. At saka hindi naman tayo gumagawa ng fake news. Kuya Roy, may nagpapabati sa live si Carlo Magno San Domingo. Wala mo nga. Ano sabi? Di ba mo nakita? Pa-shoutout daw po sa El Primera Ilustrados Eagles Club. El Primero Ilustrados Eagles Club. Pabati yang ni Carlo Magno Domingo. Bok Omilia Bautista. Yan. Good morning din po. Pa-shoutout daw kayo Pa-shoutout daw, Sir Ruel, from Valenzuela, si Bok Orusia Bautista. Si Walfrey. Magaling na marketing manager yan. Ayan ba? Magaling. Siyempre, shoutout din sa mga tauhan ni HLS, Sales Marketing.
si Benji Loremia at si Roland Argilies. Happy birthday din daw itong advance. Happy birthday January 30 kay Atina Loremia. Yan. Okay, happy birthday ulit kay sa aking anak si Angeli Alteasunga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, Yan. King's Herbal Supreme Available Capsule. at all Mercury Drugstore nationwide. Yeah. Pakigreet daw po ang June Payungayong and family. Get together kami ngayon sa Apalit, Pampanga. Blessings at dedication ng bahay nila Asay at Doktora Shane Payungayong. Pagka may ganun, padala dapat, di ba? Okay, sa oras na 10:18 Kuya Roel, yung e-bikes nga no, nakita nga natin, may biyahe sa no? Kung ginagamit yung sa super highway, Oo. no? Pero alam mo napaka Mga ano yan, highway, delikado, napaka-delikado 'yan, di ba? Dahil ang limit ba talaga 25 kilometers per hour lang ang tabo niyan? Yung e-bike. Oo. Actually, may mga lumalampas pa nga dyan eh. Talagang umaharurot eh. Pero siyempre, medyo nakakatakot na kasi sa highway, di ba, 40, parang 400cc ang motorcycle eh. Di ba? Pagka 120 plus, 125, bawal. So, yung mas magaan pa yun eh. Mm-hmm. Yung e-bike, talagang Kaya pag nadaanan siya ng malaking truck, talagang lilipad siya. ka, Kaya 'di ba sa mga highway, mga big bike, ni katulad ng big bike ni Kuya Eggy. Mga 1000cc. Ayun, kahit nadaanan siya ng pagkaripas ng malaking truck o ng bus, hindi siya liliparin eh. Si Kuya Eggy lang, hindi nalilipad eh. Sa bigat eh. Oy, good morning Kuya Eggy Ventura. Oo nga, no? So, talagang delikado. Kailangan na talagang sigurong gumawa na aksyon ng pamahalaan tungkol dyan. Kasi ang problema niyan lagi mong pagbibigyan. Pagka may nangyari, sisihan na. Di ba? Dapat ngayon pa lang, gawin na lang nila, yun talagang nararapat, di ba? Sa bagay, ang pagsisi laging nasa uli, Kuya Roel. Wala sa una no? Hindi pa na-inventong araw yan. Hindi pa nga na-invento. Basahin nga natin itong ibang reaksyon. Si Jun Vicente, dapat pong i-regulate. Pati driver, dapat may lisensya. Wala ba lisensya ang nagmamanil? Wala kaya nga, di ba? May gamamanil wala kang lisensya, motorized. Si Karen, sabi niya, yes, unfair kasi sa mga motorista. Patas kumukuha ng lisensya, samantalang parehas lang nasa kalsada. Si Karen, nagbibisikleta to, alam ko eh. Hindi, may bike yan. E-bike ba sa kanya? Hindi. Kaya nga, bike nga sa kanya. Big bike si Karen. 750. Aha. Si CC. Rudolph, sabi niya, pinakamabang komento talaga ni Rudolph talaga napakasipag, hindi na raw. Si Bon, sa Manila, pwede implement yan, pero sa probinsya, hindi. Nga, no? Sa probinsya, parang hindi, no? Kasi yung tricycle nga, wala din, di ba? Okay, si opo, para pare-paro, pag hindi na-restore, mapuno ang daan ng e-bike. Tama, biyahe, walang no? Nasa kalsada, walang lisensya. Pabriktad ang hirap leramier. Dapat po lahat ng motor vehicle ay dapat i-rehistro kung ito ay operate sa public roads and highways regardless of speed. At saka ginagawa mong hanap buhay di ba? Tama. Ito sa ating suki ng taga Kalumpit, Bulacan, si Cornelio. Sabi niya kapag for hire yung mga e-bike na malaki, parang i-regulate yata sa Malolos. Sa Malolos, Bulacan, LGU. At meron silang organisadong samahan. Yung mga malalaking e-bike na mataas ang wattage. Di ba may mga big bike Ngayong Roel, no? Na e-bike no? Pero walang registro yung e-bike. Yung nagbebenta kaya, may registro rin. Hindi nga, di ba? Walang nare-registro yun. Wala rin registro. Sabihin, ba't ko paparehistro to yung bumili? Kasi yung mga kasa, di ba? Yung mga kagaya ng mga ibang sasakyan. Diba? Pag bumili ka bago mo makuha, sila na magre-registro. Kaya nga merong, di ba, yung mga branded na sasakyan, di ba? Meron silang 3 years included na, free. 3 years registration. Ito, pag ginawa mo ng gamit na e-bike, kailangan nila gumawa ng isang department na magre-register ng e-bike. Parang motorcycle, di ba? Ganon din. Sa Maynila, merong
meron ang ano yung tricycle parang tricycle department or something. May opisina na doon ka magpaparehistro ka eh. So lahat 'yon, doon 'yon. Yung mga nakikita natin maliban doon sa habal-habal, wala yung ano eh, di ba? Oo. Walang rehistro mga 'yon. Si Melo Chua sabi niya, naman sa gabal daw sa kalsada 'yan. Dahil dumarami na sa kalsada, parami ng parami. Siguro kakatwiran din mga nagbebenta. Wala kang rehistro ngayon, hindi kailangan parehistro. Pat kami makaparehistro rin magbenta. Kaya nga. Yun ba yun? Si Helga, yes, di sumusunod sa traffic rules, wala silang disiplina. Kahit na lumabag sila, wala ka silang lisensya. So, libre rin sila. Kaya nga, di ba, they are above the law. Kasi wala silang, wala silang sinusunod na, yung batas sa trapiko, di ba? Yes. Eto si Irene says, yes daw, dumarami sila sa sagabal na sa daan. Oo nga. Kaya ingat-ingat din sa pagmamaneho, ha, Madam Irene. Si Christy Largo, yes po, para sa lahat. Kumikita din naman po sila for safe. Okay. Si Jason sabi niya, hindi na, basta dapat inform sila sa mga tutunin sa batas, trapiko, o kahit mag-seminar din siguro. Pero kung seminar ka kung gumawa sila ng against doon sa di ba? Traffic rules. Tama. Anyway, si Pastor Apollo Kibuloy, Kuyang Ruel, matagal na nating hindi nakikita, nag-audio na lang. Kasi suspendido ang SMNI, di ba? Indefinite yun. At pwede naman silang mag-YouTube tsaka mag-Facebook. Pero dun sa pinadala niya, na ayaw raw niyang humarap sa sinasagawang investigasyon ni Senadora Risa Ontiveros. Kasi may Ukrainian na reklamo sa kanya bukod doon sa mga Pinay. Baka nahiya lang. Nahiya sino? Kaya ayaw magpakita ang mukha. Ayaw daw kasi yung yung mga biktima. Hindi kasi kailangan protektahan niya. Si Pastor. Nahiya ba si Pastor? Ganun ba 'yon? Pero sabi niya, sa korte lang daw siya. Pero di ba si Pastor Apollo Kibuloy, mayroon din kasong sa korte sa Amerika. Ba't doon dahil niyong marap? Di ba? You have to face, di ba? Para to clean your, to cleanse your name, di ba? Tama. Kaya nga, pero sa tingin ko, malalagpasan niya yan. Kung talagang sabi nga niya, anak siya ng Diyos. Di ba, lahat naman tayo anak ng Diyos. Kaya, lahat naman. Siya lang bang the chosen one? Siya lang ba? Oo. Okay. Okay. Samantalang ito good news to sa mga sana may ma-interview sana tayo. Nakalimutan natin, no? Itong ginawang extension. Si Pangulong BBM to. Kaya ang load mo nag-extend hanggang April 30. Extend to, Tito Bongbong. Si Tito Bongbong mo. Ayan, in-extend niya hanggang April 30. Good news nga to kasi malaking epekto naman talaga. Sabi nga, may nakausap nga tayong driver, sabi niya, piruin mo 3 taong hindi sila nakabiyahe dahil sa pandemic, di ba? Konti lang nakabiyahe. Tapos, mataas na presyo ng gasolina. Tapos bilang iwa-wipe up na sila, di wala na silang kinita. Hindi, paano yung mga pamilya nila, di ba? Kaya nga, 3 taon sila naghirap, tapos mataas ang gasolina, hindi nakabiyahe yung iba at mataas pa. Ngayon, tatanggalin mo naman ng kagad sila. Hindi pa nga sila nakakabawi. Tama nga yung mga kaya nga dapat ang leader ng isang ng bayan o mga leaders, dapat may compassion. Di ba? Kaya ito para sa kanila, di ba? If you have, sabi nga niya sino ba to? Si Morgan Freeman. If you have to choose between right and being kind, di ba? You have to choose being kind. Kasi if you are being kind, you will always be right. Yan. Ano ba sa Tagalog kind? Kind na maging mabait. Di ba? Kasi kung mamimili ka sa pagiging mabait at tama, maging mabait ka. Kasi kung mabait ka, lahat ng gagawin mo tama. Ganun ba yun? Kasi parang naalala ko lang yan, yung kind. Ano ba? Cast on kind. Ganun ba? Dalawa pag cast or kind. Sa akin, pareho kong pipiliin. Cast or kind, di ba? Anong gusto mo bigay sa'yo? Cast or kind. Di ba pag binigyan ka ng cast, it's a form of kind. Yun ba yun?
Sa oras na 10:27 sa mga bagong gising mo dyan, kami yung programang Double R sa Radyo Bandito dito sa DCRJ 8:10 AM. Mapapanood kami sa lahat ng digital boxes sa Facebook at sa YouTube at sa aming fanpage. Pakishare nyo ang aming live episode at Double R sa Radyo Bandido. Kuyang Ruel, maraming nagtatanong di ba na itong good news nga itong at least binigay natin na pareha si Madam Sara, no? Maganda tong ginawa niya na at may bagong good news pa sa kanya sa DepEd, dadagdagan daw allowances o something sa mga teacher. Aba, good news yan sa ate ko. Kasi kawawa yung teacher, double na yung ginagawa niya, tapos bibigyan mo pa admin na trabaho, di ba? Good news po yan. At batuhan-tuwa dyan, siyempre ang ate ko, si Lourdes Alcantara, isang matagal ng public school teacher. Talaga na mga tumanda na sa pagtuturo ang ate ko. So, dapat nagkaroon na ng mga mga award, di ba? Hindi, baka maging principal soon yung si Lourdes Alcantara. Ganun ba? Sana, baka mapakinggan, di ba? Kasi Hindi, matagal kaya na ate ko siguro yung iba yung ginagawa naman ni Madam Sara, may baka yun ba, siyempre, naiinggit lang, kaya sinisiraan siya, ganun. Di ba? Kasi sabi nga ni, people can destroy your image, damage your personality, create rumors about what you can about you, but they can never take away what's your good deeds, di ba? Kung maganda yung ginagawa mo. So because no matter how they describe or destroy you, you will be always admired by those who know you best. Yun, dami yung baong ko yung Ruel, Siyempre. Dami yung baong kayong umaga na ito, Kuya Ruel, Okay, medyo mapatalinga sa oras na 10:29, ang oras natin sa inyo na Sopitec Appliances. Quality beyond limitation. Wala pa kayo dyan. Bumili na kayo ng appliances. Mura na, affordable pa ho yan. Since malamig ang panahon, bumili sila ng Sopitec heater. Meron ba silang Sopitec heater din, Meron, di ba, Kuya Ruel? Talaga, ang dami ng alam, ng Sopitec na ho yan, So, mura-mura lang. Basta hanapin nyo yung logo ng Sopitec, sa lahat ng mga leading appliance store. Okay, Kuya Ren, magbabalik tayo, Wag mo kayong alis, dahil mamimigay pa tayo ng, sabi ni Kuya Ren, may good news daw. Alamin natin. Wag mo kayong alis, babalik kami. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y
Ako'y karaniwang tao lamang. Kayod ka ba? Sa oras na 10:32, ang oras atid sa inyo ng BTS. Blue Top Search. Aba, may bago sila. Lahat ng klase na ng Ang ganda ng kulay, di ba? kulay ng t-shirt. Meron sila 100% color. Hindi lang siya cotton. Hindi lang sila t-shirt, di ba? May Sando t-shirt pa, din sila. oo. May sando rin ba sila? Oo. Okay, good. Ang wala lang kulay dyan, colorless. Hindi, white yun, di ba? Oo. Hindi, white is a color, di ba? Pag sabi nga nila, pag white, parang lahat ng kulay inabsorb is black. Pagka lahat ng kulay ni-repel, white. Oh, di ba? Parang ganun. Hindi kasi absent ka ata nung nagturo niyan eh. Absent ako niya ng Ito, galing kay Charles Tew. Dapat po lahat ng gumagamit ng kalsada nire-rehistro at may license ang driver, pera lang ang bisikleta. Ito kay Carlo Domingo. Dapat po may license. Kasi pagka nabangga, wala silang obligasyon, puro kamot lang sa ulo, sabay sorry. Ito kay Anyong, good morning po Sir Ruel. Ba't wala ka dito? Walang Sir Ricky. Di ba? Okay. Oo nga, no. Pag nakabangga, sorry na, tsaka kamot ulo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? At saka 25 kilometers per hour, medyo malakas Mabilis din ang lang impact yun. nun, di ba? Malakas din ang impact no? Pag nabangga ka o lalo na yung sasakyan. Pag nasagi, tapos diba? wala silang lisensya, barumbado pa kung mag-drive. Paano may reklamo yun, di ba? Oo. Sa tingin ko lahat ng mga may e-bike na nagda-drive dyan, tanong mo yung mga sign ng traffic sign. Kung alam nila. Oo. Di ba? Tayo nga bago mag-rehistro may exam Okay, binanggit natin kanina, di ba, yung ayun, nakita natin kasunod yung mga motor. Talagang yung e-bike sa South Super Highway. Diba? Pero sa South Super Highway, e-bike. Kakaiba, di ba? Na allowed ba yan, di ba? Hindi naman sisitahin ng traffic enforcer ng MTPB yan, Kuya Ruel. Walang lisensya. Wala siyang biodiesel kahit ano. One time nga nakakatuwa nga nasa ko, intersection. Pagdating sa gitna, kinat ako ng tricycle. Di siyempre, napahinto ako hinuli ako. Sabi ko, hindi naman ako may kasalanan Kasi yung tricycle, kinat ako. So, siyempre, kailangan magpreno. Huminto. Tapos, biglang inabutan ka ng yellow light. Ano sabi sa akin ng enforcer? Sir, wala po kasi lisensya. Ikaw meron wala siyang matitikitan doon, siyempre. Kaya tayo titikita maski hindi natin kasalanan. Dapat hindi ganun ang rason, di ba? Nakita mo, dapat hindi, wala nga siya makikitang violation doon. Anong hihingan niya? Sa akin magpapasok yung baka hingin niya violation. doon pera. Baka hingin niya doon pera. May pera ka ba? Oo nga. Kasi, di ba? Kuya Ruel, i-congratulate natin si General na, si Arnold Tomas Ibay ng Manila Police District. One-star general. One-star general na yan. Aba, congratulations. May kasama siya dyan na promote din, a certain General Arcangel. So, congratulations, General Arnold Tomas Tom Ibay ng Manila MPD. Police District Director. Yan. Kaibigan pa natin isa. Nasa Bicol ngayon, Kuya Ruel. Si General Andre Dizon. Meron at pang si Colonel Julius Domingo. At may isa pang colonel na turn to be general na rin ba yan? Si Kuya Angel Bondok. At saka si Colonel Alino nasa Iloilo, di ba? Andun pa rin ba siya? RD6 ba? Nasa Iloilo. Hindi, siya ang hepe ng Iloilo City Police, di ba? Si Colonel Alino. Yan, good morning po dyan sa inyo Ingat-ingat din po, Colonel. Namimiss ka namin. Unless paramdam ka kay Kuya Ruel. Punta kami dyan. Ilang oras ba ang biyahe ron, Kuya Ruel? Sa papuntang Bicol? Sa Iloilo. Iloilo. Airplane lang yun Pero merong alam mo, pwedeng 12 oras daw yata Kung meron bus. Diba? Magrororo sila. Speaking of Iloilo, yung mga barangay chairman pumapalag sa Maynila, ang lakbay aral ng ngayon nila sa Iloilo.
Oo. Iloilo. Tapos, alam mo, kano lang pamasahe ron eh? Sabi, mga pamasahe ron, mga 2,000. Alam mo, magkano ngayon ang hiningi ng Liga ng mga Barangay sa Maynila? Oo. Gano? 250,000 para sa mga, sa 7 kagawad, isang chairman, kasama na yata yung secretary at treasurer. So, ano sila? 10. 250,000. Divide mo nga yan, Kuya Ram. Siyempre, 25,000. Bawat isa? Oo. Ang laki ah. So, pero, di, balikan, siguro mga sabihin natin 5,000, balikan. Tubo sila ng 20 mil. Pero kasi pagka talagang by the group ka dapat meron mas pang less. discount. Discount yan. Oo. Biro mo, ang pagkalaki-laki, Iloilo lang. Oh. Pupuntahan na budol nga rin mga chairman sa Maynila eh. Saan nagagaling yung 250? Sa pondo ng barangay yun. Hindi pala sa Kukunin kanila yun. Ha? Kukunin yun ng liga. Magbabayad ka doon sa liga ng mga barangay. Magbibigay ng budget sa barangay? Hindi, ang City Hall, meron silang may sariling budget ang Tapos kukunin, magbabayad ka nga doon sa liga ng mga barangay. Isang, na pinamumunuan ni Lay Lacuna, kapatid na ni Mayora Hanel Lacuna. Umaangal ng mga barangay chairman, pero 250,000 para doon sa, hindi naman to overseas, kundi local lang. Kaso, pagdating doon, ilang days ang stay? Di ba? Siyempre may hotel pa rin eh. Pero kahit na, sabi mo, 5,000, napakamahal. di natira, 20,000. Oh. Ilang araw sila doon? Sa Sabi mo na lang. tingin ko, mga lang sila 3 araw lang, Kuya 3 Roy. araw. Sabi mo, isang hotel room. Oh. Twin sharing. Oh. Sabi mo, nasa 2,500. Oh. O 3 araw, di 7,500. Oh. O yung ano pa? Wala na. Yung food, di ba? Oh. O tapos yung trip pa nila kung saan sila pupunta. Oh. Yung venue. Oh. Baka Kahit naman, hindi ka naman aabot. Sabi nga ng isang punong barangay kung yung 5,000 ko na meron na akong 5,000 lang. Meron na akong pasalubong pa sa inyo. Sabi Ganun ba? Oo. Balikan na may pasalubong pa siya. Nga, baka yung 25,000 sabi mo bawat isang ulo di ba? Sabi mo, 5,000, 20, minus, o di naging, siguro, nagastos is 15,000 na. O may matitirang 10,000. Ay yung venue na, siguro, magkaroon sila ng, tawag dito, ng mga seminars. O di, siguro, may matitira sa kanila, 3,000. O. Ganun ba? Oo. Ang kita nila. Hindi ba? 3,000 time is 896 barangay, Kuya Roel. 24 something million. Kumita sila ng 24 million. Ikaw lang, bilang ka na bilang 24 million, mga gano'n. Ang kita sa 3,000 na bawat sinobrahan yun. Para pagbalik nila sa mga pamilya, may pasalubong. Hindi na mo nga bibigay yun eh. Saka, hindi mo na, pag nagbayad ka na, yun na yun eh. Wala nang bibigay sa yung may bulaklak pa yan, O isang rose, siguro 100. Di ba? Pag meron ka bang sas. Ganun ba? Sasabitan, maraming gastos. Talaga maraming gupit. Oy, bukas na pala, 28 ang kick-off ng bagong Pilipinas. Kuya Roel, ilulusad dyan sa may Luneta Park. Ayan ang parang parang get together ng mga BBM supporter. Kahit ba? hindi yata. Oo, na para lahat dun sa kick-off party na 'yon. Paano magbago na? Kasi bagong Pilipinas eh. Bagong Pilipinas. So, magbago na yung ilalahad ng mga programa. May higit 100 taon ng BBM Marcos sa administration bakit ngayon pa lang. Pero sabi ni Director Chris Billonco ng Presidential Communication Office, ito ay para maging solido raw at may pamabigay ang impormasyon lahat sa publiko na ito yung mga programa na hindi nababanggit. Walang sapilitan ang pupunta ron doon sa Luneta Park. At tsaka yung bahagi pala ng ng Luneta ko yung Ruel, yung una sa may Top Avenue, hindi na pala sakop ng Rizal Park daw yun. Although sakop physically, pero hindi pala sakop na ngayon yun. Ginagawa yun kung napapadaan ka ron. Di ba ginagawa? May gate na. Sakop na pala siya ng National Museum. So wala na yung nakikita mo ron na I love Rizal Park, di ba? Hindi, yung mapa. Di ba? May mapa ron na malaki. May tubig, di ba? Oo, tinakpan na yun. Tinakpan na, sayang naman.
Tinakpan na mawala yun, yung inayos Pilipinas. na. Inayos na. Tinakpan na. Kasi nasa China na raw. Tinakpan na. So, ano na, patag na siya lahat. Burado na lahat ng nandun. Ang hinahanap natin doon, nasaan kaya nilagay yung statwa ni no? Ni Lapu-Lapu. Oo, tinanggal na rin doon. Tiyak yun eh. So, sakop na pala siya ng wala na rin skating rink doon. Oh. Sakop na ng National Museum. Ewan ko kung anong gagawin. Basta something may inaayos nila ron na dati may puntahan pa mga bata ron. May mga padulasan pa ron. Yung mga nakita mo mga animal na di ba? Ngayon wala na yun. Maswerte, naabot na pa natin yun. Oh, so lahat yun, dahil hindi na raw pala sakop ng National Parks and Development Committee, yung area na yun. Ito, sabi ni Charles Tew, pag may lisensya, at least dadaan sila sa examination bago makakuha ng lisensya. At least alam nila ang rules and regulation. Ito nga kay Kuya Anton. Good morning, Kuya Rowel. Paano kaya i-rehistro e-bike walang chassis at engine number? Medyo walang problema, komplikado dilagyan. Tatakan, di ba? Yung ukitan, di ba? Si Bob problema Kaiser Miranda, sabi niya sa Manila raw nga, pwede raw implement yun. Sa probinsya hindi. Bon, pakulay ka na ng buhok. Meron tayong magandang pampakulay dyan, yung tob, di ba? The overall vanity for colored hair. Nakuha mo! Yan, nakuha ko na rin diretso na. Diretso na. Nakapag-almusal tayo ng maayos ko. Ako hindi. Ayan ang tob. Hanapin nyo lang sa mga piling-piling tindahan, sabihin nyo na may tob ba kayo? Sabi nga, pag wala, dipat kayo. Oo, di ba? Butas sila sa meron. Ito, binigyan pa ako ng problema ni Kuya Anton. No? Sabi niya, kung paano daw rehistro. Naku, nagka-problema, i-research ko pa yan. Pero magandang magandang nga niya yung punto niya yun, di ba? Wala kang chassis. Yun ba pinagbabasa yan? May chassis number. Tsaka, di, lagyan na lang, di ba? Yung lahat ng papasok dito. At least, lalagyan ng chassis yung Hindi, e-bike? lalagyan yung number. Kasi may motorized din naman yan eh. Ito maganda. Sabi ni Delia Pines, gandang umaga po. Happy birthday to me. Wag na itong irapol. Panalo na. Ma'am Delia Pines, panalo ka na daw ng 50 pesos load. Gcash. Yan. Si Josie Tan, sabi niya, dapat lang kasi yung iba nagmamaneho parang jeep na lumilipad, sabi niya. At hindi naman tanggalin, kung hindi naman tanggalin sila sa mga main road. Dahil sa gabal nga sila sa daan. Lalo na pag yung e-bike papasada. Kasi yung mga, di ba, may e-bike tayo na talagang di ba? Lalo sa Manila, nag-umpisa rin, may e-bike, di ba? Yung binabayaran natin na sumasakay tayo ng 20 pesos. EDNEP, sabi nga ni Isko Moreno. Na, ayun, hindi yun nakarehistro pero merong Manila Tricycle Regulatory MTRO na ang Maynila na, yun, lahat ng mga bebahing ganun, i-rehistro dapat. Sa local yun. Pwede yun kasi tatlong gulong din yung tricycle, tatlong gulong yung e-trike, di ba? Tama. 10:45 na po ng umaga, 11 sa 50 minutes na lang, bukas na ang Creative. Oo. So, kasi magbubukas yun Creative Nail and Lash Salon. Ayan. Nagdali ko. Tawagan nyo sila sa 0927-395-1110 kung gusto nyo makapag-appointment. May andyan na ba yung yung manicurista kong paborito? Nandyan. Nandiyan, sasabihin niya. Kaya Tawagan nyo lang. Araw-araw pumupunta ron eh. Ganun ba? Yun na palang magaan na kamay. Magaan na kamay. Yun ang piliin nyo ng mga manikurista. Yan po ang Creative na matatagpuan sa 72 Scout Alcaraz. Malapit yan sa Balawe. Yan. Okay. Kung Roy, basahin lang natin iba pang nandito. Si JR Galeo, sabi niya, hindi daw dapat. Siguro may gagastos lang siguro. Si Rambo Trinidad, para sa akin ay dapat din naman talaga. Rambo Trinidad to, Si Aliana, basta may lugar lang na saan sila pwede daan. Pero sa tingin ko, basta lahat ng dumaraan, kasi ginagawa mong lahat business. Lahat ng nasa kalsada. Di ba, hindi ka makapag-open ng business kapag wala kang business kasi permit. Kasi nga, mo mga sari-sari store di ba? Pinaparehistro.
Ay, good morning dyan sa aking nanay. Palakas ka ng palakas na niya na Aling Mila. Kamusta ang benta natin ngayon na Tita Babes? Tita Bebe. Okay, ang reaction naman ni Imelda Chua, nabasa ko ba? Oo naman, sagabal din daw talaga sila sa kalsada. May mga nagagalit din no? May nagagalit din doon sa mga e-bike na yan. Kasi nga, alam mo, pag hindi mo kinontrol, dadami yan Parang yung motor yan no? Parami Parang squatter, di ba? No. Yung, hindi na tawag doon, informal settlers. Informal settlers naman sila. Hindi na sila squatter. So, isa, hindi mo pinansin, dalawa. Mamaya, isang community na. Ang dami na yan. Tapos saka mo papalisin. Pahirapan na yun. Pahirapan. Hindi, tsaka, siyempre, doon na sila nabuhay, tapos biglang mo paalisin. Dapat kung talagang hindi pwede, maski na isa pa lang, bawal na. Diba? So, kumbaga, sa umpisa pa lang dapat makontrol, hindi yung parami pa lang. Tsaka, kasi, ganun lagi tayo no? Na hindi natin na, dapat i-anticipate natin, no? Dapat na, ito, like yung mga, e-tricycle na yan. Diba? Parami ng paramihan. Wala karamihan. Ang may-ari pala ng mga gumagalang mga e-trike na yan, e-tricycle na yan, mga pulis. Okay, chairman. Chairman. Oo. Ayun pala Kaya yun. makita mo yung, yung barangay hall. Ang daming park. Gano'n ba? Ay, Kuya Ruel, papudol kita. Ano lang muna sa ating kaibigan na yumao na, si Manuel Jefferson de la Puente, sa mga kaanak at kaibigan mo niya, si Manuel Jefferson de la Puente, ating kaibigan to sa City Council na page boy, pumanaw na po. Siya po ay nakaburo sa Puninaria Nacional. Diyan po yan yata sa Quezon Avenue, Kuya Ruel, no? At na may cremation sila. Cremation to sa Martes. January Martes 30. January. Tama, January 30 ang cremation. Pakikiramay po kay Manuel Jefferson de la Puente, si Kuya Jeff yan. Kaibigan natin na inatake. Habang nasa ospital. Okay, pakikiramay po sa buong pamilya de la Puente, Manuel Jefferson de la Puente. Okay, Kuya Roel, sa oras sa 10:49, sa tingin ko, kailangan mo na bumunot ng maaga pa. Diba? Dahil merong time bisita. Ayan. May bisita tayo rito. Anim, di ba? Anim ba? Anim. Ito binubunot ni Kuya Roel. Ang mga, i-direct message nyo sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Doon sila dapat mag-message, Kuya Roel. Pag nanalo, no? Okay, ito yung nanalo, si Helga Omboy. Si Frederick Franco nanalo. Parang Frederick nanalo Franco, na to nanalo nakaraan Masipag Si Rambo Trinidad Bigyan mo kagad yan. Baka rambuhin tayo nito. Simple lang naman, manonood sila, mananalo pa sila, diba? Sa ating programa. Meron pang magandang information. Diba? Si Joey Santos nanalo rin Si sino to? Si Arm and Q. Chinese kaya to. RMQ. At ang pang-anim si Delia. Big Delia. Big Delia. Hindi, ito si Delia Pines. Since special birthday to. niya. Birthday ba niya na naman? Birthday na naman niya Okay, hambalaga na nanonood siya sa ating programa. Ma'am Delia, kailangan yung ibigay yung inyong... binigay na yata niya. Mabilis pa sa alas 4. Mamaya birthday ba? Batiin mo yung Kuya Ruel. Happy birthday, Ma'am Delia Pines. Happy Alam naman yung birthday address namin dito sa station. Pwede naman yung padala. Yung alin? Siya ka nangingi Siya nangingi. Ano ba hiningi ni Delia Pines? Wala naman. Siyempre birthday. Yun ang regalo natin maski na wala pa tayong sweldo. Akala ko, bibigay mo yung pa. Bigay mo raw yung bigyan mo raw siya ng cake wala tayong pambili nun. Okay. 50 pesos lang kaya. Okay, ikaw ba sa tingin mo, Kuya Ruel, na dapat na nga bang iparehistro itong mga e-bike na to? Sa tingin ko, ikaw, sa tingin mo, Kuya? Siyempre kailangan kasi nasa kalsada sila at pumapasada sila. So kailangan talaga lahat. Yun nga jeep, pagka walang rehistro, colorum Diba? Alam ko sa batas, any motorized. Hindi sila motorized Hindi, may motor yun May motor ba yun? Electric motor Diba? Unless na meron silang pakpak. Yung walang motor yun.
Oo, Kailangan kasi sila ma-register. Hindi naman dahil sa kailangan ng magkapera. Di ba? Pag nag-register, Kasi sabi, pag nariso kasi, para magbabayad ka, di ba? pagkakitaan ng gobyerno. Sabihin natin, hindi pagkakitaan. Kailangan meron silang obligation eh. Di ba? Okay, niregister ko to. Para pag merong anything, meron si... Di ba parang sa FDA, bakit mo re-register yung produkto? Para ka nagka-problem produkto, alam nila kung sino yung pupuntahan nila. Habulin nila. Oo, di ba? Ganoon. So, ganun nga. Kasi although is 25 km per hour lang ang takbo, mabagal, pero mabilis na yan eh. Diba? Oo, 25 kilometers, mabilis na. Sino ba mas mabilis tumakbo? Mas mabilis ba tumakbo sa sumakay ng e-bike? 25 Hindi, maski na mabilis hour. ka tumakbo, hindi ka tatakbo ng 500 meters eh. Mapagod ka na. Ito pwede. Unless maubusan ng baterya. Oo. Ayun, kaya nga, sa tingin ko nga rin, dapat nang i-regulate at kung bibigyan man ng rehistro, mababa lang siguro dapat. Dahil mamura lang naman nila nabili yan eh, di ba? Pero talagang dapat delikado rin, dapat din mag-helmet. Di ba? Kailangan kasi, maingat ka nga, pero yung mga kasabayan mo, hindi maingat. Oo. Paano kung nabangga ka? At the same time, dapat yung nagmamaneho, meron din. But may kaalaman sila Kasi may kaalaman sila sa mga traffic sign. Yes, di ba? Kasi kung meron kang pasahero, yung buhay ng pasahero hawak mo eh. Di ba? Tapos meron nga akong classmate eh. Nasagasaan ng tricycle, namatay. So ganun ba? 22 years old yung bata. Hindi pala pakikirang. bata yun, binatilyo. Binatilyo. Nag-e-bike ba yun? Kaya Roy? Hindi, tumatawid na bangga ng tricycle. Nasagasaan. Nang hindi naman ng e-bike yun. Hindi naman e-bike. Pero yung e-bike nga, dapat nga siguro sa tingin ko panahon na, kasi parami ng parami yan eh. Diba? At i-check na rin yung mga nagbebenta kung rehistrado. Pag gano'n, dapat i-rehistro. Kasi baka ikawira hindi nga nire-rehistro kaya hindi na namin kailangang magparehistro dahil kahit nagbebenta kami. Kung kaya manloko sila. Kagaya na, magkano yung pamasahe? 100 pesos. So, di ba, kaya kailangan talaga ano mang mga isusumbong mo, meron naningil dito. Ano mang bihikulo na dumaraan sa lansangan, dapat naka-rehistro. Oo. Maliban sa bisikleta ba? No, bisikleta. Akala ko sabi mo. Pero iba may mga na may panukala ata na gano'n, rehistro na rin. Kasi sabi mo nung nakarang tatay ng tito mo, nagpa-rehistro yan nung araw. Oo. Ikaw ba nag-rehistro na? Kuya Ren? Hindi. Wala akong bisikleta eh. Hindi, sabi mo 6 pesos. 5 to 6 pesos yun. Nagbibisikleta wala ka naman na ako pambili, nanghihiram lang ako. Pero may maliit na plate number yun para lang. Tsaka may helmet pa yun. Nakikita ko yung nag-helmet pa eh. No? Kasi safety mo yun eh. Di ba? Pag naka-helmet ka, pag nahulog, Ang motorbike, meron bang pang bisikleta rin? Safety mo. Motorcycle talaga yun. Pang motorcycle. So, oras na 10:55. Kaya basahin natin yung mga komento na hindi natin nabasa. Dapat po lahat rehistrado. Kasi, as defined by LTO motor vehicle, any means of transportation that use any power other than muscle power. Oo nga, no? Muscle power, bisikleta. Oo, Hindi muscle kailangan power, bisikleta. Kaya dapat talaga raw i-rehistro yan. Good job. Tama naman. Oh. Anyway, babatiin natin si Mayora. Baka nakikinig si Mayora Lem Faustino na Kalumpit, Bulacan. At ang mga kaibigan natin dyan sa Kalumpit. Di ba? Pero unfair ka. Ha? Unfair ka. Bakit ko layo-layo ng Kalumpit na nagigreet mo ang mayora ng Kalumpit. Samantalang malapit sa Makati. Malapit naman ng Manila. Hindi mo mag-greet. Batiin natin si Mayora, Hani Lacuna. Imbitado ba siya sa kick-off party tomorrow yun, ha? Pangmalakasan yun, Kuya Roy. Baka nandun ka sa kick-off party. So, bagong Pilipinas. magsasara ba ng mga kalsada yan? Oo, meron silang rerouting Tingnan nyo na lang sa kanilang Facebook page ng Presidential Communication Office. Meron silang unang sarado dyan, yung Calao. Tsaka yung Burgos. Tiyak yun. Kasi sakop ng yun at ibang parte ron dun sa may Ross Boulevard. At bago kasi pumunta siya na yan, isang araw bago may kick-off party, kinabukasan si Pangulong BBM pupunta ng Vietnam.
Sa imbitasyon ng presidente ron ng Vietnam. Anyway, nako, 10:57 na, Kuya Roel. Magpaalam ka na kung sino man babatiin mo dyan. Kaya papasalamat ako sa lahat ng mga listeners namin at na hindi kayo nagsasawang makinig sa amin dalawa. Siyempre, we will continue to deliver true and honest news. Talaga, seryoso ka yan, Kuya Roel. Seryoso yan. It is our obligation, siyempre. Yeah. Parang ano yan, ha? Anyway, okay. Oy, happy birthday ulit sa aking anak, si Angelina Zunga. Okay. Marami pong salamat. Sana samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Sa ganitong susunod na Sabado, Kuya Roel, is February na. Valentine's Day na. Yung mga minamahal mo. Araw ng mga puso, di ba? Yan, no, February na, next ang balik ko namin. Maraming po salamat. Sana samahan niyo uli kami sa susunod Sabado. Bye-bye! At abangan siyempre nila ang susunod na programa. Good Job Philippines at kay Marlene Crag. Revolution per minute. Ayan. At sa lahat ng programa siyempre dito sa DCRJ. Okay, bye-bye! Hi! Good morning, Minis! Bye-bye! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. Motoman Helmet and Accessories, para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Valentine